take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Well, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Natapos po nitong mapakinggan natin yung ating music. Tayo po ay manandalian pong manalangin at magandang umaga din po sa naka-connect na po. And tayo pong lahat ay mag-uumpisa ng ating gawain sa umagang ito. Tayo po ay manalangin po muna. Sige po, tayo po ay yumuko po at manalangin po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay laging magpatuloy sa gawain para sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming mga nagawang kasalanan sa inyo for the past week, Panginoon, kami po, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran. Panginoon, lagi niyo kaming ingatan at gabayan, Panginoon, at lagi niyo kaming subaybayan sa araw-araw na aming buhay. And Lord, sa gawain ng pagsamba sa iyo sa umagang ito ay kami po ay bigyan niyo ng patnubay ng iyong banal na espiritu at layuin niyo, Panginoon, yung gawa ng kaaway. At dalahin ko po yung mapapakinggang mensahe, Panginoon, na magagaling sa iyo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng wisdom, Panginoon, dun sa may mensahe, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At dalahin ko po, Panginoon, yung makikinig, Panginoon, na bigyan niyo din kami ng katalinuhan na nagagaling sa iyo, Panginoon. Lord, dalahin ko rin po, Panginoon, yung mga nagko-connect pa lang, Panginoon, via Zoom dito sa gawain ito, Panginoon, ay bigyan niyo, Panginoon, ng katalinuhan upang higit na maintindihan nila at malaman kung paano makipag-ugnayan o makakonect sa gawain, Panginoon, para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa at muli hinihiling ko sa inyo ang katalinuhan ng bawat isa po sa umagang ito. Ito po ang sama ko dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay na po. Okay po. Basahin po natin yung Psalms 147 verses 7 to 11. Sing to the Lord with grateful praise. Make music to our God on the harp. He covers the sky with clouds. He supplies the earth with rain and makes grass grow on the hills. He provides food for the cattle and for the young ravens when they call. His pleasure is not in the strength of the horse, nor his delight in the legs of the warrior. The Lord delights in those who fear him, who put their hope in his unfailing love. Salamat po. Tayo po ay ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa ating pagpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga awiting makalangit para sa Kanya. Di po, ready na po tayo? Katapatan mo, O
pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buting mo sa atin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin
ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di na babago, di na babago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama.
Sige po, dako na po tayo sa ating mensahe na ibibigay po ng ating mahal na pastor. Pastor? Ayan, technical problem lang po konti. Magandang umaga mga kapatid. Ano po? Good morning po sa lahat. Last Sunday na naman po tayo for this month of May. At kung inyo pong napapansin ay hindi po ako makapag-screen sharing. Kung inyo pong natatandaan, 3 months na po tayong nakababad sa ating serye from the Book of Acts. At I decided po na tapusin ngayong araw na ito ang ating serye dito po sa chapter 13 and chapter 14. At Lord willing po ay magkaroon po tayo in the coming months ng part 2 para naman po sa pagtalakay natin sa chapters 15 to 28. And I hope and pray na sana po ay ang message natin today, kasama na po yung mga naging message po natin nung nakaraan, ay magdala po sa atin sa ibang pagtanaw po sa kahulugan po ng salitang church. At yung nga po, na lumawak po nawa yung ating pagkaunawa sa salitang church na ang kingdom of God ay hindi lang po basta yung church. Kaya pamamagatan po natin yung ating mensahe ng churches sa multiplying churches. The kingdom of God is greater than the local church or yung pong affiliation na ating pong kinabibilangan. Masigit pa puro ng ating pong Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Sakop po nito yung pong buong universe kung saan naroroon po ang nilikha ng Diyos ay naroroon po yung pong kanyang paghahari. Kaya sabi nga po sa Daniel chapter 4 verse 3, His kingdom is an everlasting kingdom and His dominion endures from generation to generation. So as a local church, ako po ay naniniwala na ang JWSBC po ay dumanas na at patuloy pa rin pong dumadanas ng mga proseso, mga kaganapan, magkakaiba po mga kaganapan na ginagamit po ng Diyos upang tayo po ay malinawan patungkol po sa pakikipagkaisa, sa pagpapatatag at pakikibahagi po sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Lahat po ito ay ginagamit ng ating Diyos. Ano po? And I thank every one of you sa patuloy po ninyong pakikiisa doon po sa misyon ng Diyos na ibinigay po para po sa atin as a local church and as an association of churches. Ano po? Ang katotohanan po na ang bawat isa po sa inyo ay nananatili o nag-i-stick po sa gawain po ng Panginoon. Nagkakaroon man po ng mga changes, mga hindi po natin mga inaasahan ng mga pagbabago sa gawain. Yung pong katotohanan na kayo po ay lagi pong naririyan at handa po na lagi pong sumuporta, magbigay po ng oras, ng panahon, ano po. Ito po ay isa na pong kagalakan para po sa inyong lingkod, ano po. Dahil nakikita ko po yung pong inyo pong kagustuhan na maiporso po natin, yung pong ating mga pinagplanuhan. At pero tayo nga po ay nag-a-adjust from time to time. So ang aking pong layunin sa araw na ito ay upang bigyan po tayo ng more clarity kung paano po natin ikakawin sa salita ng Diyos ang ating pong mission at vision in relation to expanding God's kingdom. Ikawin po natin ito sa Vision 2025 ng ating pong asosasyon at ikawin din po natin ito doon po sa ating vision, yung pong ating 4G vision statement. Ano po? Ano ba iyon? Nasaan na tayo ngayon? Saan tayo pupunta? Ano ang magiging bahagi ng bawat isa sa atin? So today po ay ating pong i-consider yung pong unang paglalakbay pang misyon ni Pablo kasama ni Barnabas o yung pong kilala po natin na
Paul's First Missionary Journey. Mula nga pa rin po sa Aklat ng Mga Gawa na nagpakita po kung ano ba ang naganap sa church planting movement nung panahon po ng Bagong Tipan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Father God, muli salamat po for the opportunity na muli po kami makapag-aral ng iyong pong salita, particular po dito sa Aklat Kasaysayan patungkol po sa naunang iglesia. Lord, salamat po sa aming pong pansamantalang pag-unfold o pagtitiklop po ng aklat na ito upang tumungo po sa iba pa hong mga passage sa Bible. Sa araw na ito, Panginoon, ay patuloy po kaming samahan upang aming makita, Panginoon, hanggang dito po sa chapter 14, kung ano po yung direction na inyo pong ipinakita doon po sa naunang church at kung paano nyo rin po kami dinidirect ngayon as a local church. Lord, muli, bigyan niyo po kami ng karunungan, pangunawa, dito po sa paksang aming pong tinatalakay. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Acts chapter 13, verses 1 to 3, ang sabi po dyan, may mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito si Bernabe, Simeon na tinatawag ding Itim, Lucio na taga Cyrene, Manaen na kababata ni Herodesa na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanilang ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos sila mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad na. So dahilan po na ang Acts chapter 13, isama pa ho natin ang chapter 14, ay mayroon pong kahabaan. For the sake of time, we will just read portion po from time to time. Yung ibang bahagi po ay akin na lamang po ipaparaphrase. By the way, ang chapters 13 and 14 ay tumatalakay po sa kabuuan po ng Paul's First Missionary Journey. At ito nga po sa ating pong binasa, sa bahaging ito, makikita po natin na si Pablo ay naging bahagi ng church doon po sa Antioch, doon po sa lugar ng Syria. Mahalaga po na bigyan po natin ng pansin yung pong pangalan o yung pong lugar na Antioch kasi 2 beses po natin itong makikita dito po sa ating pag-aaral ngayon. Dito po sa lugar po na ito, Antioch, doon po sa Syria, ay napili nga po ng kongregasyon. Ito po si Paul at si Barnabas para po kanila pong isugo o isend para po sa missionary journey. Ipinadala po siya kasama po ni Barnabas. Pinadala sila ng church para po ikalat ang salita ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Kapansin-pansin po na ang lahat po ay nag-umpisa sa sama-samang pananalangin. Pagsamba po ng mga mananampalataya sa presensya po ng Banal na Espiritu. Ito po yung kanila pong unang ginawa. Ang naging bunga po ng kanilang pag-aayuno at pananalangin ay yung nga po yung pong pagpapadala kay Paul at Barnabas sa unang paglalakbay pang misyon. Upang tayo po ay maging masabi pong faithful sa pagsunod po sa Panginoong Yesus, mahalaga po ang pakikibahagi sa gawain ng church, lalo na po sa panambahan. Kaya nga po ako yung nagpapasalamat sa Panginoon na sa kabila nga po ng mga challenges dito po sa ating online worship, marami pa rin po sa atin yung pong nagpo-pursue na maging bahagi po, makibahagi po sa panambahan. So ganun din po sa pagtitipon sa mga small group at pananalangin every Wednesday po at sa inyo po mga bahay-bahay. Ay doon po nating makikita, patuloy po nating nakikita o naliliwanagan po tayo doon po sa misyon na ibinibigay po ng Diyos sa atin. And it is also interesting to note na ang nasabi pong missionary journey ay hindi po pinasimulan ng Mother Church. Ano po ba ang Mother Church? Ang Mother Church po ay yung naandun sa Jerusalem. Pero nagpasimula po ng missionary journey ay yung pong daughter church na naandun po sa Antioquia, doon po sa lugar po ng Syria. The Church of Antioch had been founded by believers, lay people, na mga umalis po sa Jerusalem dahil nga po sa naranasan po nilang matinding pag-uusig. Indeed, at young age, ano po makikita po natin, yung pong church doon po sa Antioch was a missional church. Again, ano po? Missional church. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging missional church? Ang isa pong missional church ay kalipunan ng mga mananampalataya kung saan ang lahat ay nagbabahagi ng mabuting balita sa lahat ng tao na kanilang nakakasalamuha, sa lahat ng pagkakataon at saan mang dako. Ito po yung missional church. Ano po? Ang missional church po ay mga believers na hindi po nagsasawa
sa pagtuturo sa mga bagong mananampalataya ng kakayahan na sila din ay makagawa ng mga dapat na ginagawa ng mga matagal ng mananampalataya, lalo na ang pagpapasimula ng panibagong iglesia para sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. So yan po ang meaning ng missional church. Ano po? Ganun po ang ginawa ng church doon po sa Antioch. As a church ay hindi po nila lahat kaya magtungo sa iba't ibang lugar. Hindi po sila pwedeng umalis lahat po doon sa Antioquia. Ngunit sila po ay nagkaisa na magtulong-tulong sa pagsisend ng manggagawa. Ang unang paglalakbay na ito ay nagkaroon po ng 6 na yugto. Meron po itong 6 na stopover. Makikita po natin sa screen yung pong mapa ng nasabi pong missionary trip. Tinatayang ito po ay nangyari noong pong sa pagitan po ng 46 to 49 AD. So kung ating pong kukwentahin, ito po ay halos 3 taon. Mula po sila umalis doon po sa lugar ng Antioch, sila po ay naglakbay sa loob po ng 3 taon. Makikita po natin sa screen yung pong kulay pula na linya. Ito po yung mga kanila pong ginawang mga stopover, yung pong mga nakakulay pula. At maya-maya po ay bibigyan po natin ng pansin yung pong mga lugar at yung pong mga mahalagang development, pangyayari o kaganapan na nangyari doon po sa mga lugar na yan. At kung mapapansin po ninyo, pagdating po doon sa dulo, derbe yung kulay pula, meron pong linya na kulay asul. Yan pong kulay asul naman, yan po yung kanilang ginawang paglalakbay pabalik. Mula po doon sa derbe, babalik po doon sa kanilang pong lugar doon sa Antioquia. So atin pong tatalakayin ito ng mabilisan. Po. Ganun po ang ginawa po ng church. Ito po ay patunay na hindi po tayo dapat magkaroon ng, kung makikita po natin sa ating pong pag-aaral mamaya, na sa kada punta po nila sa iba't ibang mga lugar, iba't iba po mga kaganapan ang nangyayari. Ito po isang patunay na hindi po tayo dapat magkaroon ng isang expectation o isang bagay na inaasahan po natin mangyari sa kada lugar na ating pupuntahan o mga lugar na ating pong pagmiministeryuhan. There are different things na nangyayari. Po. At tignan po natin ito po pagkakasunod-sunod na ito. At mula po rito ay titignan po natin ang 6 po na katotohanan patungkol po sa church sa multiplication or pagmimisyon. Maging ito man po ay church planting o ito man po ay cross-cultural mission. So makikita po natin, una, God had already prepared the place and the people before the messenger of the gospel arrives. Ito po ay makikita po natin sa kabuuan po ng Acts chapter 13 verses 4 to 12. Pero nais ko lamang pong basahin yung pong dito sinasabi dito sa verse 4 and 5. Ang sabi po diyan ay dahil isinugo ng Espiritu Santo sina Bernabe at Saulo, ay nagpunta sa Seleucia at buwat daw ay sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon, katulong nila si Juan sa kanilang gawain. So ano po makikita natin diyan? Yung pong setting. Ang setting po ay yung pong lugar po o yung pong isla ng Cyprus. Dito po sa mga preceding verse, hindi ko na po babasahin, ipaparaphrase ko na lamang po, mababasa po natin na isa po sa unang naging mananampalataya doon po sa lugar ng Cyprus o doon po sa isla ng Cyprus ay yung pong gobernador ng lugar. Pag sinabi po gobernador, siya po yung in charge doon po sa probinsya na yon. At ito po yung unang naging mananampalataya. Ito po ay tinakdanan ng Diyos at hindi po isang pagkakataon lamang. Nung pumamit, nung makasalamuha po ni Pablo at ni Barnabas, yung pong gobernador, ito po ay itinakda na ng Diyos at hindi po isang aksidente lamang. In the foreknowledge of God, inihahanda na po niya ang mga lugar at mga tao bago pa man ito puntahan na magbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang tawag po namin sa mga ito ay mga influencer people na inihanda na ni Lord. Binigyan po namin ito ng mas madali pong katawagan. Ang tawag po namin dyan ay POP. Ang ibig po sabihin ay person of peace. Mga tao ng kapayapaan na magwe-welcome sa mga manggagawa ng Diyos, sa mga messenger ng Panginoon upang i-welcome sila doon sa lugar. This is a great reminder for us na at ang lugar ay mayroon na pong inihanda si Lord na mga taong tatanggap sa mensahe ng kaligtasan.
Hindi po talaga tayo masisiro kasi hinanda na po yan ng Panginoon. What we need is to look for those people na magsisilbi pong influencer sa kanya pong mga kalugar. Naalala ko po sa isa pong lugar na aking naging assignment for 2 years, sinabihan po ako ng mga nauna namang mga manggagawa doon na ang lugar po ay mahihahalin tulad daw po sa isang mabato at matinik na lugar. Ngunit laking gulat ko po na noong actual na kami nagmi-minister sa lugar, ay naging very open yung po mga tao sa pagtanggap sa gospel. Naniniwala po ako na ginamit ng Diyos ang mga nauna na sa amin upang ihanda na ang lugar at mga tao sa pagtanggap ng gospel. Ginamit na po yun ng Panginoon. Kaya nung kami po ay dumating, it's time to reap na po yung pong lugar na iyon. Ang sabi nga po ni Pablo sa unang Korinto 3:6-8, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdidig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. So pangalawa po, human factor always play a key role in any ministry journey. We must trust God who knows how to use His plan. Pagtiwala lamang po tayo how to use them for His plan. Ang sabi po dito po sa verse 13, mula sa Papos, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga sa Pamphylia. Humiwalay naman sa kadasiwan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila hanggang sa Antioquia sa Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Ano po ang setting natin dito ngayon? Ang setting po natin ay isa pong lugar na ang pangalan din po ay Antioch. Kaparehas din po ng lugar po doon sa Syria. Pero this time na andun po sila sa Pisidia. Parehas po yung name ng place, Antioch. Masasabing nagsimula po ng maayos ang unang yugto ng paglalakbay. Ngunit bago pa man po yung pong ikalawang yugto, may nangyari na po. Mayroon pong kaganapan. For unknown reason, ay meron po silang kasama na nagngangalang John Mark ang nagpasya na pong bumalik doon sa Jerusalem. Kumbaga sa panahon po natin dyan, ang tawag po dyan, nang iwan sa ere. Umuwi na po. Pero hindi po natin alam kung ano po ang dahilan. Naging dahilan naman po ito ng parting of ways o paghihiwalay ng kanila po mga landas. Kasi sa sumunod po ng mga kabanata, makikita po natin doon, advance reading po tayo, na si Pablo po at si Barnabas ay nagkaproblema dahil po dito po sa pang-iiwan ni John Mark. Si John Mark po kasi kamag-anak dito pong si Barnabas. Naging dahilan naman po ito ng parting of ways o paghihiwalay ng kanilang mga landas. Naging daan din naman po ito upang mas bumilis ang pagkalat ng gospel sa iba't ibang lugar. At si John Mark naman po, sa kabila po na naging issue, ay masasabi po natin na siya po ay nanatili sa ministry at misyon ng Diyos para po sa kanya. Sa katunayan, yung po John Mark na binabanggit po diyan, siya rin po yung sumulat ng Gospel of Mark. At katulad po ng ginawa ni Barnabas at Pablo doon po sa isla ng Cyprus, they first announced the gospel to the Jewish community and then to the Gentiles. Kanila pong inabot both the Jews and the Gentiles. They received a very good response. But soon, the Jewish leaders incite, nagkaroon po ng inulukan, sinulsulan po yung po mga tao upang sila po ay mag-revolt against Paul and Barnabas. Yun po ang naging dahilan upang kanilang lisanin yung pong lugar. Mga kapatid, ang mga taong ating nakakasama at nakakasalamuha ay mayroon pong malaking impluwensya sa ating pananaw at ginagampan ng bahagi sa pagmimisyon. Sabi nga po, they are going to make us or they are making to break us. By that, let us focus ourselves sa pakikinig at paggawa ng mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Diyos. Sa anumang uri ng ministry, hindi po talaga maiiwasan ang pagkakaroon po ng magkakaibang mga pananaw sa mga bagay, kahit pare-pareho lang naman po ang ginagawa. Kahit isa lamang po yung layunin, pero yung pong pananaw, yung pong perspektibo, lagi pong nagiging magkakaiba.
kahit nga po sa pagwawalis, ano po, magkakaiba pa rin ang nagiging pag-estilo ng paghahawak ng walis. Di ba? Yung iba po, kanan ang pinangahawak. Yung iba, kaliwa ang pinangahawak. Yung iba po, kung magwalis palabas ng palabas ng pintuan. Yung iba naman po, papasok ng bahay. Yung iba pa kanan, yung iba pa kaliwa. So mga kapatid, huwag po nating hayaan na ang ating pong diversity o pagkakaiba ng pananaw as an individual person ay mahahatak po tayo sa pagpigil na lamang sa ipinapagawa sa atin ng Diyos. Kasi minsan nagkakaroon po tayo ng tendency na, teka, parang yung ginagawa ko, dahil kaiba doon sa ginagawa ni kapatid na ganito, titigil na lang ako at hayaan ko na lamang siya. Hindi po dapat gano'n mga kapatid. Ano po? Pinag-uusapan man po natin ay church planting, mission, o anumang uri ng ministry, dapat po ay intindihin po natin yung pong diversity, yung pong pagkakaiba-iba ng pananaw ng mga tao sa isang particular na ministry na ating pong ginagawa. Pangatlo po, we preach the gospel, but it is God who calls people into salvation. Ang sabi po dito sa chapter 14, verse 1 to 3, ano po, ang sabi po dyan, ngayon din ang nangyari sa Iconio, sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral kahit maraming Griego ang sumampalataya. So ang gusto ko pong bigyan ng pansin po dyan yung pong lugar, Iconium. Ando na po sila sa kanila pong third stop. Ang lugar po again, ano po, Iconium. Dito po sa pangyayari po na ito, ano po makikita po natin? Yes, God is sovereign. But we also need to become responsible to do our part of spreading the word. Let us always be motivated by God's sovereignty to be more confident in sharing the word. Dito po, makikita rin po natin yung nangyari po dito sa Iconio, no po. Na welcome po sila ng ibang tao, pero yung po mga Hudyo na patuloy po sumusunod sa kanila, sila po pa yung nagiging source ng discouragement para po i-discourage yung po mga nagiging mananampalataya sa pagsunod sa Panginoon. Pero ang punto po rito, ano po, ang ginawa po dito po sila Pablo at Bernabe, hindi po sila nagsawa sa kabila po ng mga challenges doon po sa ministry, nagpatuloy lamang po sila. Sapagkat alam naman po nila, sa kanila pong kaisipan, sa kanila pong puso, alam po nila, batid po nila, na hindi naman po sila yung po nagko-convert sa mga tao. It's God who calls people. At ginagamit lamang po ng Panginoon yung pong mga tao para yung po mga the preachers, ano po, upang yung mga tao ay mabahagian ng salita ng Panginoon. So ito po yung katotohanan, ano po. Tayo ang nangangaral, ngunit ang Diyos po ang siyang tumatawag na mga taong maliligtas. Kaya wag po tayong manghinawa. Wag po tayong malungkot kung yung ating pong pinagsishare ng gospel para pong mga passive, hindi po nakikinig o parang hindi po tayo iniintindi, hindi po inuunawa yung pong mensaheng ating po ibinibigay sa kanila. Basta tandaan lamang po natin, ang role lamang po natin, i-share po ang gospel. At ang Diyos po ang tatawag sa mga tao na yan upang sila po ay kumilala sa Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At ikaapat po, na simpleng katotohanan patungkol po sa church planting and mission, I expect that mission work or church planting effort will not always a welcome development for all. Dito po sa chapter 14, verse 6 to 7, makikita po natin yung po mga lugar na kanila pong pinuntahan. Ang sabi po diyan, subalit nang malaman din ng dalawa, sila ay tumakas papuntang Listra at Derbe. Dalawa po yung lugar, pero paghiwalayin po natin yan. Kasi magkahiwalay po yung naganap doon po sa Listra at doon po sa Derbe. Ito po ay mga lungsod sa Lycaonia at sa mga karatig na lupain at doon sila nangaral ng magandang balita. So doon tayo sa Listra. Ano po ang nangyari sa Listra? Sa Listra po ay something extraordinary happened. Ano po yung nangyari? Nang makita po ng mga tao ang ginawang pagpapagaling ni Pablo sa isang mayroong karamdaman, kakaiba po yung naging kanila pong pagtugon. Una po, ay ginawa po silang, itunuring po sila na Diyos na nag-anyong tao. Tinawag po nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman itong si Pablo. Hindi lang yon, nag-offer pa po sila ng sacrifices para sa kanila. So parang ang taas po na naging pagkilala sa kanila. Siyempre,
tinanggihan po ng dalawa yung pong offerings na ibinibigay sa kanila. Instead, ano po ang kanila pong ginawa? They took the opportunity na ibalita sa mga taga-Listra ang gospel. But immediately after that incident, ang taas po ng pagkilala sa kanila, may mga Hudyong dumating na naman doon po mula sa Antioquia at Iconio. Sinusundan po sila. Sinusundan po nila ang mga taga-Listra laban kay Pablo. Kahit ano pong nangyari, sila po'y pinagbabato nila. Pagkatapos sila po ay kinaladkad nila sa labas ng bayan. How ironic ano po. Welcome na welcome, pero after a few days, ayun po, binabato na po sila. Tulad po ng nararanasan din po natin, as we penetrate places to share the love of God to many people, expect acceptance. Umasa po tayo na tayo po ay i-accept ng mga tao doon sa lugar, lalo na po kung meron po tayong person of peace. But also, expect opposition. Ano man po ang maging pagtanggap sa atin, let us go on sa mission na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Panglima po, God will finish what He had started in us. Chapter 14 verse 20, subalit nang dumating ang mga alagad at palibutan siya, tumayo si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan nagpunta sila ni Bernabe sa Derbe. So ayan na po, from Lystra, naandun na po ngayon sila sa Derbe. Kaya ang setting na po natin, pit stop po nila ay yung pong lugar ng Derbe. Ang magandang balita po ay ipinangaral din ni na Pablo at Bernabe doon po sa lugar na yon. At marami po silang nahikayat na maging mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Marahil po ay nabalitaan o narinig na naman ng mga taga-Derbe yung pong naganap sa pinanggalingan ni Pablo. Siyempre po yung mga balita, mabilis naman pong kumakalat. Ano po? Ngunit ano po ba ninyo ang nangyari? Marami pa rin po ang nahihikayat na maging mga mananampalataya. In spite po ng mga news na nangyari po doon po sa Lystra, yung po mga taga-Derbe ay nagkaroon din po ng pag-welcome sa salita ng Panginoon. Dahil nga mission po ito ng Diyos, tiyak na ito po ay kanyang tatapusin. Isa po itong magandang paalala sa atin na kung tayo man po ay nakaranas ng hindi magandang pangyayari sa isa pong ministry point, huwag po nating laging isipin na ganun din po ang mangyayari doon po sa susunod po natin pupuntahan. Tatandaan po natin na anumang mga bagay na sinimulan ng Diyos, siya po ang tatapos para po sa atin. So, wag po tayong madi-discourage mga kapatid. Ano po? At pang-anim po, make disciples who can make disciples who can make disciples. Kung makikita po ninyo, puro tuldok po, yung mga dulo po niyan, ano po. Ibig po sabihin, it's a process. Yung pong making disciples, hindi po nagtatapos sa isang lugar lamang po o sa isang particular na tao lamang po. Ang setting po natin dito sa ika-anim na bahagi, ano po, pagdating po sa Antioquia, ano po ang kanila pong ginawa? Sila po, tinahak po nila ang Pisidia, doon po sa verse 24, tinahak nila ang Pisidia at nakarating po sila sa Pamphylia, ipinangaral nila sa salita ng Diyos at tumuli po sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. So mula po doon po sa dulo, muli po nilang binalikan yung po mga lugar na kanila pong dinaanan doon po sa kanilang mga stopover. Ano po ang reason ng kanila pong pagdaan muli doon sa mga lugar na yon? Upang ihanda yung mga tao doon, i-disciple po yung mga tao doon at ipasa po sa kanila yung gawain. After preaching the good news, after making many disciples, Paul and Barnabas returned again to visit the communities they had visited. Pinalakas po nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Sa bawat iglesia po ay pumili sila ng mga matatandang mamumuno. At matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito ay ipinagpapalala sa Panginoon at kanila pong pinagtitiwalaan na sila po ang magpatuloy ng gawain. Ang gospel po ay hindi lang para po sa mga non-believers. It is also for making disciples. Yan po yung goal na ginawa po ni Pablo at ni Barnabas. Hindi lamang po sila i-convert. Hindi lamang po para makapag-organize ng event, kundi sila po ay gawing disciples na gagawa rin ng panibagong disciple, na gagawa rin ng panibagong disciple.
So we also have to train leaders na mangunguna po sa mga napasimulan na po nating outreaches or house churches. Masasabi po natin crucial po yung pagsasagawa ng training. So ano po dapat po natin gawin? Let us pray for God to rise up more leaders as we multiply. Habang lumalaki po, habang dumadami po yung gawain po natin, dapat po yung po mga leaders, yung po mga maghahawak po ng mga small group, yung po maghahawak ng mga host church, dapat po nagmumultiply din po iyan. So as a conclusion, ano po mga kapatid, mission, both local church planting or cross-cultural and evangelism, even when it is done by one single believer alone, is always a God's work and a church activity. Tandaan po natin that the whole church is the missionary. Hindi lamang po si pastor, hindi lamang po si chairman, hindi lamang po ang ating mga selected leaders. Lahat po tayo missionary. So the whole church must encourage, supports, and should remain actively involved in this ministry. Magkakaiba po kung paano po tayo makakapag-function sa ministry nito. Pero dapat po nating matandaan, isipin ano po, na lahat po tayo ay mga missionary ng ating pong Diyos. Sabi nga po ano po, ibinigay po sa atin ng Diyos yung pong mission na dinadala po ng ating asosasyon. Ano po ba yung mission statement ng ating pong association? To glorify God and make disciples of all nations. We envision strategic presence in key cities and municipalities in the Philippines, to the Filipinos scattered around the world, and to the unreached people group. At ano naman po ang mission ng JWSBC? Growing and going for the glory of God. Mga kapatid, I believe na kung di man po tayo tinawag ng Diyos upang maging mega church, kung di man po tayo tinawag ng Diyos upang maging mega church, tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging multi-church. Hindi po isang malaking iglesia, hindi po tayo magkakaroon ng malaking bilang na katulad po ng ibang mga CF sa paligid po natin. Pero tayo po ay tinawag upang maging multi-church. Ibig po sabihin, kung saan po may mga JWSBC members na kung saan po sila napupunta, dinadala ng Panginoon, doon po nagsisimula ang isa pong bagong gawain. Kaya ang aking pong panawagan, ang aking pong prayer para po sa church, pag tayo man po ay inalis ng Panginoon dito po sa lugar ng Marikina, napunta po tayo sa ibang lugar, napunta man po tayo sa ibang bansa, ang aking pong prayer, huwag po sana kayong maghanap ng church. Pastor, paano naman kami lalago? Ang aking prayer para sa iyo kapatid, pagsimulan ka ng isang panibagong church. Mula sa iyo, gagamitin ka ng Panginoon dahil ikaw ay missionary ng Panginoon. Ano man ang iyong ginagawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon, pwede mo itong gamitin para pagsimula ng isang panibagong JWSBC saan man napupunta ang ating mga miyembro. Posible naman po na hindi naman po isang local church ang mabuo. Pwede po siguro sa isa pong marketplace o company, usap po tayo dinadala ng Panginoon. Hindi lamang po local, but also global. As we support missionaries to the unreached people group, through prayers as well as financial support. Ganun po tayo nakakatulong. Napakalawak po. Hindi po natin kayang ikahon ang Diyos sa kung ano po ang kaya niyang gawin sa ating po mga buhay. Ang importante po, mayroon po tayong bukas na puso, na handa pong at bukas po na isipan, na handa pong makinig sa kung ano po yung pong direction ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, they did it in the past. Nagawa po ito ng mga naunang mananampalataya. We can do it today. Paano? Because we already have the story of God. We have the word of God or the gospel. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos na babago sa buhay ng mga tao. Perfect na po iyan. Wala na po tayong hahanapin pa. Hindi na po kailangang i-improve o baguhin. We already have the story of God. Ang tanong lang, are we telling the story of God to other people? Then we have the Son of God, which is Jesus Christ. As long as we have Jesus, He is enough for us.
He is everything for us. Let us always commit ourselves, our life, to His Lordship, to be always on mission with Him. Then we have the Spirit of God. The Spirit is the power we need. Katulad nga po ng ibinigay po ng pagbaba po ng Holy Spirit doon po sa Acts chapter 1 verse 8. Nasa atin na po iyan. Bagong believer ka man o matagal na, we all have the power to do what God has called us to do. Ang tanong lang, are we dependent on Him? Tayo po ba ay umaasa? Pinagkakatiwala po ba natin ang ating pong mga sarili sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu sa ating buhay? O tayo po ba ay nananangan sa ating pong mga sariling kakayanan? And siyempre, we have the servants of God. Tayong lahat po yan. Pag sinabi pong servants of God, leaders, members, and those in training for leadership, tulong-tulong po tayong lahat na ilaan ang buhay natin para po sa misyong ibinigay po sa atin ng Diyos. We have all the people we need to make this dream a reality. Andiyan po yan, magkakaiba pong mga kakayanan na po. At we are the servants of God. Ang tanong na lang po, are we willing to serve with the best of our gift? Kaya po ba natin maglingkod sa Diyos? Ginagawa na po ba natin maglingkod sa Diyos na ibinibigay po natin yung pong pinaka-best nating maibibigay sa Kanya? So mga kapatid, ano po, kung isa ka sa mga leaders o membro, kasapi ng JWSBC na hinihanda na ng Diyos, yung iba naman po, hindi pa ready, pero pakiramdam mo, hinahanda ka na ng Diyos, tulong-tulong po tayong dalhin ang JWSBC sa ganito pong direksyon. Magtulong-tulong po tayo. Tandaan po natin, sa paglilingkod sa Diyos, dapat walang ayawan. Wala pong umaayaw na nagwawagi. Para po tayo ay magwagi sa misyon na ibinigay po sa atin ng Diyos, wala pong ayawan. Tayo po ay manalangin. Father God, muli salamat po sa mensahe mo na ibinigay sa amin sa araw na ito. Salamat po sa pansamantala nga po naming pagtatapos nito pong serye po namin sa Book of Acts at nakita po namin dito po sa chapter 13 and 14 yung pong paglalakbay pang misyon ni Apostol Pablo at ni Bernabe kasama po ang ilang pang mga kapatiran. At salamat po Panginoon doon po sa mga simpleng katotohanan na amin po nakita. Nawa po ay patuloy po ito magbigay po sa amin ng linaw, nang sa gayon po sa ano ba mga ministry na amin pong ginagawa pag-abot po sa mga community sa paligid o maging sa mga ibang lugar o kung paano din po kami nakikipag-participate para po sa pag-reach out sa mga unreached people group. Nawa po Panginoon ay patuloy niyo po kaming itama, ang bawat isa sa amin Panginoon, itama niyo po ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso upang sa amin pong gagawin Panginoon ay ang alam po namin ay nabibigyan po namin ng glory ang iyo pong dakilang pangalan. Lord, patawarin niyo po kami sa mga mali perception po namin in the past. Nawa po sa seryeng ito ay nabuksan po ng mas malinaw ang aming po mga kaisipan patungkol po sa gawain ng church planting at maging ng cross-cultural mission. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kagalakang dulot ng ating pakikipagkaisa sa Diyos Anak at ang pakikipisan ng Diyos Espiritu ay patuloy nawa nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ayan, maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat po sa mensahe ng ating Panginoon na sa pamamagitan po ng ating Pastor. So sa ngayon po, sa oras na to, magkakaroon po tayo ng konting huddle or discussion tungkol sa ating tungkol po sa mensahe ng ating Panginoon. At meron po tayong 15 minutes para po tayo ay mag-huddle. At ito po yung discussion question. Ito yung question. Paano mo maikakawing sa ating vision statement na growing and going for the glory of God ang mensaheng ating pinag-aralan na may kinalaman naman sa unang paglalakbay na pangmisyon na isinagawa nila Pablo? Anong simpleng hakbang ang agad mong gagawin upang masigit pang makibahagi sa misyon ng Diyos sa kanyang mga iglesia at mga taga-sunod? Ayan po, pag-usapan po natin. Sino po ang merong
idea o ano po ang gagawin natin, simpleng hakbang upang magawa natin ang makibahagi sa misyon ng ating Panginoon. Sige po, open po ang ating mga i-unmute po natin. Kung sino gusto magbigay ng idea, ay po, pwede po. Yan. Anyone po? Signan lang po natin yung magandang anim na katotohanan dun sa mensahe ngayon. Kuya Bern, Sige po. pwede bang gawin ko lang kanta? Sige. Pwede yan. Pakinggan niyo yung kanta ng yung response ko dyan. Okay. Dun sa paano mo ikakawing sa ating vision statement, growing and growing for the glory of God, ang mensahe ng ating pinag-aralan. Okay, eto po. Pakinggan niyo po yung kantang to. Di ko man makita ang kaganda ng buhay ko dito sa ibabaw ng magulong patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa aking mawalay, patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang kakadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan sa kalangitan at di pangarap lang. Okay, yun po yung yung pinaka ko doon. Hindi siya pangarap lang, yung paglilingkod natin kasi sa Panginoon. Basta tuloy-tuloy. Kaya yung ginagawa natin yung parang di ba yung giving, yung pagbibigay natin sa kapwa natin, yung kagaya yung ginawa ninyo, sinasamahan ko ng panalangin yun para higit na ingatan yung bawat isa, yung kagaya yung ginagawa natin giving dun sa gabi na ginagawa ninyo. Ako po patuloy na nananalangin doon. Ako nagpapasalamat po doon sa mga kapatid natin andun yung dedication nila para maihatid yung pag-ibig ng Panginoon doon sa mga mabibigyan ng blessing na yun. And nagpupuri po ako doon sa Panginoon dahil napakahirap gawin yung bagay na yun. Pero nandun yung inyong heart para ipagkaloob sa Panginoon yung oras at panahon na yun. Kaya yun po yung dapat patuloy tayo na maglingkod sa Panginoon upang maitawid natin sa kanila yung kaligtasan na gusto ng ating Diyos. Yun lang po. Yan. Meron pa po ba? Meron pa tayong 5 minuto. Yan po yung ulitin po natin yung mga katotohanan, simpleng katotohanan doon sa mensahe ng ating Panginoon. Yung una, God had already prepared the place and the people even before the messenger of the gospel arrives. Pangalawa, human factors always play a key role in any missionary journey
we must trust God, who knows how to use them for His plan. Number 3, the third, we preach the gospel, but it is God who calls people to salvation. And number 4, expect that mission work or church planting effort will not be always a welcome development for all. And number 5, or yung panglima, God will finish what He had started in us. And number 6, make disciples who can make disciples, who can make disciples, and who can make disciples. Yan po. Diba? So, nasa atin po ang pagpapasya. Tama po yun si Pastor. Kahit saan man tayo pumunta, kung pwede po na, kung kaya din po natin na wag na tayong maghanap ng simbahan or church kasi sabi nga, tutulungan tayo ng Panginoon diyan sa lugar kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Pwede kang mag-isa ng panibagong simbahan, panibagong church or ano man, or mga Bible studies diyan kung saan ka dinala ng ating Panginoon. Sino pa po may idea? Ayan, meron pa po tayong 3 minuto. Kuya Burns, Sige po, tita. Kuya Bernie. Sige po. Hindi ko naabutan yung sinabi mo, Opo. pero ang tanong yata ay, since ang theme natin ay growing and growing for the glory of God, and I think tayo ay nagpagsimuno na. Diba? Yes po. Ang ginawa natin na pumunta doon sa Beyond Monterey is one single step wherein we can say that the church is trying to be true to this theme of growing for the glory of God. Amen. What we need here is ang kailangan natin is patuloy na natin, dahil nasimulan na natin ito, and I think we really have to pray hard that we continue with other follow-up, whatever activities we shall have, so that patuloy na we'll be able to connect with these people na nabigyan na natin ng sa ating relief, di ba? Yes po. And yeah, I think we're doing it, we're on the right track. We're on the Amen. right track. Amen. Amen po. Growing and growing for the glory of God. It is no joke to start a church. Tama So po. we'll be meeting a lot of difficulties, but as the Lord leads us, we shall be able to realize our theme of growing and growing for the glory of God. We had been also, in fact, we already had started. If you remember, we had that outreach doon sa kay Aaron Blanca. Opo. We had Tita. that, and in fact, we thought of having that as a church later on. However, may mga balakid na dumating, di ba? And some become quite more ambitious and would rather have it for their own. Kaya ito ang mga balakid na, kaya nga sabi sa ipastor kanina, may mga balakid, there should be unity in diversity. Kailangan maging isa tayo sa ating layunin at hadikain at ano mga personal na mga agenda natin. We should have to put that aside and we'll have to work together for the glory of God, for the unity. Kaya nangyari, we were hopeful that church, that outreach we had doon sa saan ba yung banda, ay hindi na isa katuparan because something got intervened and some wanted to be more ambitious to claim it for their own. And eventually, if I realize it, if I remember it right, sabi nga nila, nawala na rin yun. You see? Because if it's God's will, it will really grow. It will really grow. Basta wag natin haluan ng anumang personal agenda. It should always be for the glory of God. And it should be unity in diversity. Natural yan. Magkaiba-iba tayo eh. Iba-ibang ating upbringing, iba-ibang ating mga, tulad sinabi ni Pastor kanina, pagwalis ng ibang hawak ng walis, ibang pamamaraan. But then we can always be one if we have to submit it to our God for His glory. So I think we're doing right. We're in the right direction. And I hope
hindi na mangyari pa yung mga malagyan ng mga magkaroon ng personal intervention, ng mga personal agenda ng bawat isa, kundi you should be one in your desire to really grow, to go for the glory of God. Ayun, salamat. Amen. Amen po. Sino pa po? Merong ano? Ay, Kuya sige, Bern. last. Sige po, last. Kuya Bern, ako na lang po. Sige po. Ayun po, ang nag-struck naman po dun sa message po ni Pastor sa akin is, kung ano man ang sinumulan ng Panginoon sa buhay mo, siya rin ang magtatapos nito. And para po sa akin, hindi mo na kailangang lumayo pa. Parang you have to be a missionary on your own place. And dito sa place namin ngayon, I'm really thankful to God na He had given me the opportunity to minister to the ladies in Cornerstone, na alam ko kahit aalis ako, they will always remember that God is the one who answers prayers. And I believe na yung kung ano yung na-share ko sa kanila, yung gospel ni God is may magko-continue din nun dahil si Lord talaga yung tatapos. Si Lord din ang magtatapos ng mission na sinimulan ko dito. Even kung si Ate Minang, si Ate, yung minister na ginawa namin through walking, I believe that God will continue the good work that He has started in me here in Cornerstone. So I believe talaga na the power of the Holy Spirit will continue here in Cornerstone po. So ayun po, sobrang na-struck po talaga ako dun sa message ni Pastor ngayon. Definitely God will continue His work. Ayun lang. Amen, amen. At sana mapagpatuloy natin yan. Hindi lang sa mga kababaihan dyan. Sana pati yung mga, alam mo naman, pag mawa ang Panginoon. Okay. Sige po, tayo'y lumampas na sa oras, pero napakaganda po yung ating mga ideas, yung mga ibinigay yung mga tawag dito, mga konsepto, mga napakaganda po. Tayo po naman ay mag-closing song na and then closing prayer. Sila dandan yata ito. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayang at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Yes! Glory to our God! Church, let's sing with us! 1, 2, 3! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalao.